Hi everyone! So another set tayo ng reviewer para sa Civil Service Exam 2026. So meron tayo dito 15 items na word problems. So meron nga pala akong isinama dito na 5 items na ikinoment sa aking YouTube channel. Ito yung sabi niya. So how to solve these problems without the choices? Thank you, sir. Pero yung sinama ko dito mga 5 lang kasi halos pare-parehas naman yung mga problem. Tapos nilagyan ko ng choices. Siyempre sa civil service ay may choices. Okay, so isusolve natin na parang walang choices kasi yung sabi niya, how to solve these problems without the choices. Okay? So let's start. So nilagay ko yun sa number 11 to 15 ata. So number 1, Mark deposited 5,000 pesos into a savings account with an interest of 6% per year. After 2 years, how much interest did he earn? So gamitin lang natin yung formula para sa interest. So pag ganitong walang nakalagay kung anong type ng interest, automatic yan ay simple interest. Dalawa kasi yung formula per interest, merong tinatawag na simple tsaka compound. Pero pag walang nakalagay dyan na compound, automatic simple yon. So ang formula ng simple interest ay I equals PRT. So P times R times T. P is the principal. Ito yung dineposit. R is the rate. Ito yung may percent. And T is time in years. Laging in years itong T. Okay? So, alamin natin yung mga given. Mark deposited 5,000 pesos. Ito yung principal. Okay? With an interest of 6% per year. So, syempre, 6%. Ito yung rate. And then after 2 years, so ito yung time natin, yung 2 years. So, how much interest did he earn? So, i-substitute lang natin sa formula. So, principal ay 5,000 pesos times the rate. Ang rate ay 6%. Pwedeng gawin nating decimal, pwedeng percent. Pero ang ginagawa ko pag ganito, ginagawa ko, or pwedeng decimal, pwede palang fraction. So, sorry, fraction. Ang ginagawa ko, fraction, 6/100. Depende sa principal. Kasi yung principal, 5,000, maraming zero. So, imbis na 0.06, ang ginagawa ko, fraction na lang kasi makakancel na agad yung dalawang zero. And then times time, ang time natin ay 2 years. Okay? So, kaya 100, ulitin natin, kaya fraction ang ginagamit ko kasi makakancel na yan. Cancel na yung dalawang zero dito. So, ang matira na lang, 50 times 6 times 2. So, multiply natin muna. At unahin natin itong 50 times 2. Kasi 50 times 2, 100, di ba? Tapos, i-multiply natin dito, 100 times 6 equals 600. So, letter B ang tamang sagot. So, same lang naman yan kung decimal ang ginamit natin. So, magiging 5,000 times kung decimal ay magiging 0.06. 0.06 sa decimal, and then times 2. So pag minultiply natin, same answer ang kakalabasan, 600 pesos pa rin ang ating simple interest. Okay? So next, number 2. How many different ways can the letters in the word physics be arranged? So kapag ganitong arrangement ang pinag-uusapan, how many different ways can the letters of in the word? Oops, balik. So, balik natin sa slideshow. May napindot ako. So, ayan. Can the letters in the word physics be arranged? Pag ganyang arrangement, ang formula lang natin dyan ay factorial. N factorial. So, n factorial, ibig sabihin lang yan, n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 hanggang makarating tayo sa 3 times 2 times 1. Okay? Kapag walang magkakaparehas, di ba itong physics, ilang letters siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tapos kung walang magkakaparehas, 7 factorial lang yan. Ang problema, merong magkaparehas dito na letter. Yung physics, mapapansin natin, dalawa yung S. Okay? So kapag may repeated na letter, ang nagiging formula natin, i-divide natin kung doon sa mga letters na naulit. So, ibig sabihin, meron tayong 7 na letters. So, magiging 7 factorial yan. I-divide natin kung ilan yung naulit. Dalawa yung S. Since dalawa itong S, edi magkakaroon tayo ng divided by 2 factorial. Okay? So, kung walang naulit, edi n factorial lang, 7 factorial lang. Kung walang magkaparehas na letters. So, bukod sa S, wala nang magkaparehas, no? So, ito na yung formula natin. 7 factorial divided by 2. So, isulat lang natin, 7 factorial. So, that is 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then divided by 2 factorial. Ang 2 factorial ay 2 times 1.
So makancel na yung 2 at 1 sa numerator at denominator, i-multiply na lang natin yan. So para mas madali, pag partner-partnerin natin, unahin ko yung, wala na palang partner yung 5 at 2. So, i-manual lang natin ito. So, unahin to na 5 times 4, madali, 20, no? So, tapos, 7 times 6, that is 42. 42, multiply natin dito muna sa 3. 42 times 3, so we have 3 times 2, we have 6. 3 times 4, that is equal to 12. Tapos multiply natin sa 20. So pag minultiply natin, so madali na, no? So, kopyahin lang yung 0. 2 times 6 is 12, carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1, we have 5. 2 times 1 is 2. So therefore, the answer is 2,520 and that is letter B. Okay? So ulitin natin na kung walang magkaparehas, halimbawa, itong S dito magkaiba, ang magiging sagot dyan itong letter C. Kasi 7 factorial lang, mawawala itong divided by 2. Okay? So next, number 3. So may shortcut tayo dito. The average of 3 consecutive numbers is 15. What are the numbers? Kapag ganitong average, tapos average na consecutive numbers, given yung ayan, 15, what are the numbers? Automatic yung 15 dyan, yun yung middle number. Kasi consecutive numbers yan. Okay? So basta consecutive, kung ano yung average, ibig sabihin yun yung middle. So ibig sabihin, hindi na natin kailangang isolve yan. Dapat itong 15 na ito ay nasa gitna dapat. So that is letter D, nasa gitna yung 15. So ang sagot dito ay 14, 15, and 16. So kapag hindi natin alam yung technique na yan, so pwede tayong gumamit ng formula ng average. Ang formula ng average, symbol ng average ay x bar, tapos summation of x over n. Summation of x, ito yung total. Okay, so pag sinubstitute natin, the average of 3 consecutive numbers is 15. Yung average daw natin, itong x bar, yung mean ay 15. Tapos ang tinatanong, what are the numbers? So dahil nga consecutive, pwede nating ilet yung first number. So lagay ko muna dito, first plus second plus third number divided by n. Ilan sila? Tatlo. So divided by 3. So tapos itong first, ililet ko to as x. Dahil consecutive, yung second ay magiging x plus 1. Tapos yung third ay magiging x plus 2. Dahil consecutive, ito yung first, second ay x plus 1, third ay x plus 2. So tapos isolve natin yung x, so multiply natin both sides by 3 para mawala itong denominator na 3 dito. Multiply both sides by 3, cancel na ito. 3 times 15, we have 45. I-add natin itong tatlong x, we have 3x. I-add natin itong 1 tsaka itong 2, so we have plus 3. Then solve for x. To solve for x, subtract 3 to both sides. 0 na ito. So 45 minus 3 is 42 is equal to 3x. Then divide both sides by 3. Therefore, x na lang ang matitira dito. X therefore is equal to 42 divided by 3. That is equal to 14. So ibig sabihin, ang first number natin ay 14. Ang second number, x plus 1, ay 15. Ang third number ay 16. So letter D ang sagot. So kung hindi nyo na kita yung technique dito, so ito yung magiging solution natin. Or ayan nga, shortcut, basta consecutive, given yung consecutive average ng consecutive numbers, automatic yung average niya, yun yung middle. Okay? So technique yan para sa consecutive. Okay, so next, number 4. Mr. Jones sells square tiles of all sizes. He packs them in cartons. The base of one of the cartons measures 34 centimeters by 50 centimeters. What are the dimensions of the largest square tile that are best fit and can be packed in the carton such that the base is completely covered? So kailangan yung base daw completely covered. Yung base daw ay 34. So estimate lang natin ito ha. So 34 by 50. So let's say ito yung 34, ito yung 50. So trial and error lang gagawin natin dito. Kailangan ma-cover yung base natin. So ito yung mga choices natin. So kailangan mag-fit lahat. So unahin natin yung pinakamalaki. So pag 25 cm square tile, hindi mako-cover kasi mga banda dito yung 25. Eksakto siya sa 50, dalawa yan, eksakto. Kaso may space na matitira dito. So hindi pwede yung 25. Ganon din itong 10. Hindi rin pwede itong 10 kasi may matitira. Sa 50, okay. Pero dito sa 34, so pagpalagay natin, ganito siya. 50 dapat, no? So dapat, ano dito? Sakto dito na, ayan. So kaso may matitira ulit dito. So may matitira ulit. Okay? So hindi mag-fit. Yeah, din drawing lang natin. Pero ang
ang gagawin lang natin dito, kailangan yung square tiles, itong mga given 2, 4, 5, 10, 25 is divisible dapat sa 34 tsaka sa 50. Okay? So pag may napindot ako doon, bumabalik, no? Ayan. So therefore, ang maging tamang sagot dito, yung 5 hindi rin kasi yung 5 hindi 34 hindi divisible by 5, may sobra pa rin. Sa 50 okay. Then try natin yung 4. Hindi pa rin pwede yung 4 kasi 34 is not divisible by 4. Dapat 32 or 36. So ang tamang sagot na dito, letter A lang, 2 cm square tile lang yung mag-e-eksakto dito sa base ng karton na mako-cover lahat yung base. So napakaliit, no, 2 cm square tile. Okay? So letter A ang tamang sagot. So number 5. The gas tank of Mr. Toyota's car is 5/8 full. If he used 2/5 of this traveling from his house to his province, what part of the tank has now filled with gas? So ilang part na yung natira dito? So may given tayo, so i-drawing natin para lang malinaw. The tank of Mr. Toyota's car is 5/8 full. So ito yung 1/2, no? So 5/8. So pagpalagay natin, ito yung 5/8. 5/8 full. Okay? So 5/8 full yung tank of Mr. Toyota. If he used 2/5, so ayun na naman, pag may napipindot dun sa taas, so dito ka. If he used 2/5 of this traveling from his house to his province, what part of the tank has now filled with gas? Ginamit daw niya yung 2/5 nito. 2/5 ng 5/8. Okay? So ibig sabihin, kunin lang natin yung 5/8, i-multiply natin sa 2/5. So pag minultiply natin, makakancel lang yung 5. 5 divided by 5, 1 na lang yon. Tapos 2 divided by 8, pwedeng ma-divide sa 2. Pag dinivide sa 2, 1 na lang ito. 8 divided by 2 ay 4. So ang matira na lang ay 1/4. Ibig sabihin, yung, he used 2/5 of 5/8, 1/4 yung nagamit niya. Pero wala sa choices yung 1/4 kasi ito yung nagamit niya. Ang tanong kasi, what part of the tank has now filled with gas? Ibig sabihin yung natira. Ginamit niya yung 2/5 nitong 5/8, 1/4 nga yun, ano yung natira? So yung natira, edi isasubtract dapat natin. 5/8 minus 1/4. So, ilan yung part na matitira dito? Gawin nating similar fractions dapat. Itong 1/4 gawin nating 8 by multiplying the numerator and denominator by 2 para maging same sila na 8 ang denominator. Okay? So 1 times 2 we have 2. So therefore, magiging sagot na, since similar fractions na yan, kopyahin lang natin yung common denominator na 8, subtract the numerator, 5 minus 2, we have 3. So letter A ang tamang sagot. Okay? So next, number 6. Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to what single discount? So ito ang common mistake dito, ina-add nila yung 10 at 30. So magkaiba po yun kapag successive discounts, ibig sabihin yan, babawasan muna ng 10%, pagkatapos babawasan ulit ng 30%. Pag sinolve natin yung single discount, hindi yan ina-add. Pero ang technique dito, kung 10 at 30%, edi 40% kapag in-add, ang technique dyan, mas maliit ng konti dun sa sum nila na 40. So pag tinignan lang yung mga choices, hindi na kailangan i-solve to, automatic letter C na ito kasi malayo na yung 27 at 15. So tandaan, sa successive discounts, pag in-add nyo yan, ang sagot, mas mababa dapat. Pero hindi nalalayo. Okay? So i-solve natin, i-let natin na 100. Bakit 100? Kasi pinakamadaling isolve yung 100. Successive discount of 10%. So ito yung first discount. Kapag given natin 100 yung walang discount. So yung first discount ay 10%. So magiging 100 minus 10% ng 100. So 10% ng 100. So after first discount, magiging siyang 100 minus 10%. So 10 na lang yon, magiging na lang siyang 90. Okay? So dito naman tayo sa second discount. So sa second discount from 100, naging 90 na lang siya. So magiging 90 minus 30%, edi 0.30 ng 90. Okay? So therefore, magiging siyang 90 minus ilan ang 30% ng 90? So pwedeng shortcut dito, kinakancel lang yung pag 30% kasi pwedeng i-cancel yung dalawang zero tapos yung decimal. So pag minultiply natin 3 times 9, 27 na lang matitira dyan.
Kasi magiging 3 times 9, 27, may dalawang zero. So magiging 2,700. Tapos may 2 decimal places. So mapapapunta dito. So 27. Makakancel na yung dalawang zero. So 90 minus 27, that is equal to, so ilan to? 10 minus 7, 3. Ito magiging 8 minus 2, we have 63. So from 100, naging 63 na lang siya. Ang tanong, ano yung single discount? Yung single discount, edi i-minus natin ito. From 100, naging 63. So pag sinubtract natin, equal yan sa 37. Ito yung nabawas. 100 minus 63 is 37. So ayun, letter D or letter C. So sabi ko nga sa inyo, a common mistake dito, letter B, wag nyo isasagot yung letter B, pero ito yung magiging basehan natin. Mas mababa dapat ng konti dito sa 40. So, ayun na nga, 37. Okay? Next, number 7. Two cyclists start at the same point and travel in opposite directions. One cyclist travels at 12 miles per hour while the other travels at 18 miles per hour. How long will it take for them to be 240 miles apart? So, kapag ganitong opposite direction, meron tayong shortcut dito sa opposite direction. Pag din-drawing kasi natin yan, ito yung two cyclists at the same point. Ito yung two cyclists. Yung isa dito sa kabila pumunta and then yung isa naman dito sa kabila. So, computein lang natin yung 1 hour. So, ang sabi, one cyclist travels 12 miles per hour. So, dito sa dito natin ilagay yung 12 miles per hour while the other travels 18 miles per hour. Dito yung mas mabilis. 18 miles per hour. How long will it take for them to be 240 miles apart? Kailangan magiging 240 miles apart sila. So, ang technique dito, basta opposite. So, pag nakita niyo yung word na opposite direction, ang magiging formula natin ay plus dapat ito. Plus. Kapag same direction naman, minus. Okay? Kasi pag ginumpit natin, kapag 1 hour, ito ay magiging 18 miles. Kasi 18 miles per hour, ito naman 12 miles. Tapos, kailangan i-add natin. So, 1 hour, 18 miles plus 12 miles. So, 30 miles ang pag-iita nila sa loob ng isang oras. Eh, ang hinahanap natin yung 240 hours. So, ano yung time nun? Or yung shortcut natin dito, kunin lang natin yung dalawang rate 18, tapos i-multiply natin sa same na variable, let's say x. 18x, i-plus natin, so we have 12x, equal yan dito sa 240. Kasi ang formula ng distance ay equal sa rate times time. Ito na yung rate natin, 18 miles. Tapos yung x, ito yung time na hinahanap natin. Ito naman yung pangalawang rate, and then same yung time nila na x equals dun sa total na distance na 240 miles apart. Yun yung given. Okay? So pag ginawa natin ng equation, so ito lang yung kakalabasan yan. So tandaan, kapag opposite direction, plus yan. Kapag same direction naman, minus. Okay, so solve lang natin ito. We have 30x pag inad equals 240, and then last step, divide both sides by 30. Cancel na to, 1 na lang yan. X therefore is equal to, tanggalin natin isang 0. 24 divided by 3, that is equal to 8. So therefore, the answer is 8 hours, letter C. Okay? So halfway na tayo, number 7. So ito nga pala yung mga maire-recommend ko sa inyo na reviewer. Ayan, so nakatag po yan kung nanonood kayo sa YouTube, nandyan, nakatag dyan. Makikita nyo dyan sa baba. Ayan, so ito yung 2016 reviewer na marirecommend ko sa inyo. Meron ako nito, itong 380 tsaka itong 715 na brain box. Pero yung brain box ko, yung luma pang pero ito, may bago na sila. So, tapos ito ay sinama ko na yung dalawa. So, medyo mura itong isa, 289. Itong isa medyo mahal. So, ito maganda yung explanation itong dalawa kasi bawat number dito may, lalo na sa math, may explanation. Tapos pati yung mga ibang subject, may explanation din yung answer key. Okay? So, yan, i-click nyo lang po yung link na yan, dadalhin po kayo niyan sa Shopee kung nanonood kayo sa YouTube. Tapos sa TikTok naman, meron din akong makikita nyo yan sa Yellow Basket kung sa TikTok kayo nanonood. Okay. So next, number 8. Carlos received a 20% raise in his annual salary from his employer. He is now earning 360,000 pesos per year. What was his salary before the raise? So sorry, ito dapat ay
naging period. So dapat yan ay kama dapat 360,000 per year. What was his salary before the raise? So gawan lang natin ng formula ito. Sabi Carlos received 20% raise. So raise, edi dapat may addition yon. May increase siya. In his annual salary from his employer. He is now earning 360,000 per year. Ibig sabihin, yung 360,000 niya, yan na yung may increase. Okay? Ang tinatanong, what was his salary before the raise? So yung ilet natin yung salary before the raise, gawin nating X. Okay? Tapos yung salary niya na X, dinagdagan daw. Magkano yung dinagdag? Dinagdagan daw ng 20%. So ibig sabihin yung original niya na X, imumultiply natin sa 20%. So X times 20%. Tapos magiging equal na siya sa 360,000 pesos. Ayun, so kailangan matutunan lang natin kung paano gumawa ng equation. Depende dun sa problem. Okay? So increase kaya addition. Okay, so isolve lang natin ito. So we have x plus ang 20% in decimal, that is 0.20 or 0.2. So magiging 0.2 na lang, wag na nating isama yung 0 kasi same lang yan. 0.20 at 0.2 same lang. So ilagay natin yung x dito and then equals 360,000 pesos. Tapos itong x dito meron yung invisible na 1. Kapag inad natin 1x plus 0.2x, magiging siyang 1.2x equals 360,000 pesos. To solve for x, kailangan i-divide natin both sides by 1.2. Cancel na ito, 1 na lang yan. Therefore, x is equal to? Dahil decimal yung denominator, kailangan gawin nating whole number, gawin natin 12. Siyempre, ganun din sa numerator, gawin nating, i-move natin ng isa. So, magiging na siyang 3,600,000 divided by 12. Na madali namang i-divide. Itong 36 divisible siya sa 12, di ba? So 36 divided by 12, that is equal to 3. Kopyahin na lang natin yung 5 zero na natira. Kopyahin yung 5 zero na natira. So we have 300,000 pesos pala yung kanyang salary before the raise. So therefore, letter B. Okay? So next, number 9. Work problem. So Sarah can paint a fence in 4 hours. Jason can paint the same fence in 6 hours. How long will it take for them to paint the fence if they work together? So may shortcut din dito. So ipapakita ko sa inyo yung shortcut mamaya. Kailangan matutunan muna natin yung paano talaga ito isinasolve. So Sarah can paint the fence in 4 hours. Jason can paint the same fence in 6 hours. How long will it take for them to paint the house if they work together? Dahil nagtulong sila, ang operation natin dito ay addition kasi nagtulong sila. So isang 4 hours at isang 6 hours pag nagtulong, syempre, bababa dapat. So isa pang tekniko dito, kailangan nasa pagitan nito eh. Tingnan natin kung pwede tayo mag-eliminate ng choices dito. Kung parehas silang 4 hours, edi 2 hours nila gagawin yan. Tapos kung parehas naman silang 6 hours, gagawin nila yan ng divide lang natin sa 2, magiging 3 hours. Ibig sabihin, ang sagot dapat natin nasa pagitan ng 2 at 3 hours. So mali na ang letter A. Mali na yung letter E. Masyadong malayo. So sa tingin ko, gamit lang itong technique na ito, mga letter C siguro. Pero kailangan isolve natin kasi may 3 natira. So yun yung tekniko dito kapag walang natira. Minsan kasi may time na ganyan kapag dinivide nyo sa 2 parehas ito, wala nang matitira, isa na lang. So automatic yun na yung sagot. So dahil 3 yung natira, so isolve natin. Okay? So ito yung formula natin dyan kapag nagtulong 1 over yung rate. So 1 over A plus 1 over B equals 1 over T, T4 together. Okay? Yung A tsaka yung B yan yung rate nung alone. So si Sarah yan tsaka si Jason. So ilagay lang natin ano ba ang rate ni Sarah. Lagay natin dito yung 4. Sa kabila naman yung 6, rate ni Jason ay 6. Tapos nagtulong sila so 1 over T. So lagay ko na lang X para sa together. Then just solve for X. So to solve for X, i-multiply lang natin both sides sa LCD. LCD ng 4, 6 at X. So ang LCD niyan, 4 at 6 ay 12. Both divisible by 12 ang 4 at 6. So isama na natin yung X. Multiply both sides by 12x. Pag dinistribute natin ito, 12x divided by 4, that is equal to 3x. 3x times 1, 3x pa rin. Plus,
Distribute natin dito, 12x divided by 6, that is equal to 2x. Okay? Equals, cancel yung x dito, may matitirang 1 times 12, we have 12. And then 3x plus 2x, so we have 5x is equal to 12. And then, divide natin both sides by 5. Therefore, x is equal to, convert natin ito sa mixed number. Ilang 5 meron sa 12? Meron tayong 2, tas may remainder pa na 2. So, 2 and 2 fifths. Therefore, alin dito ang 2 and 2 fifth hours? Ang 2 fifths, bandang gitna yan. No? So, therefore, letter C ang tamang sagot dito. So, mali na tong B at D. Okay? So, pakita lang natin yung conversion. 2 and 2 fifth hours yan. So, i-convert natin yung 2 fifth hours sa minutes. To convert sa minutes, i-convert lang natin yung hour dapat nandito sa baba. Yung minutes ay nasa taas para makancel yung hour. Ano ang conversion? 1 hour is equal to 60 minutes. Then multiply lang natin or i-divide muna. 60 divided by 5, that is 12. Tapos 2, multiply natin. 2 times 12 is 24. Ayun, eksakto. Letter C, 2 hours and 24 minutes. Okay? So next, number 10. The sum of two numbers is 48 and their difference is 6. What is the larger number? So ilelet ko lang yung larger dito. Maglet lang tayo ng any variable. Larger number, ilelet ko as x. And then smaller number, ilelet ko as y. Okay? Then gawa tayo ng equation. The sum of two numbers is 48. So ang sum daw ng two numbers ay 48, x plus y equals 48. And their difference is 6. So ang difference nila ay 6, x minus y equals 6. Siyempre, mauuna yung larger number na x. Okay? So x minus y equals 6. Then, what is the larger number? Solve for x lang tayo. Solve natin itong x. Para ma-solve yung x, i-add lang natin itong dalawang equations natin kasi kapag in-add natin, meron tayong positive y and negative y. Magiging 0 na ito pag in-add natin. So x plus x, we have 2x is equal to 48 plus 6, that is equal to 54. Last step, divide both sides by 2. At masasolve na natin ang ating larger number. X is equal to 54 divided by 2. That is equal to 27. Letter C ang larger number, 27. Ang smaller number naman itong 21. Pag sinubstitute natin dito, x minus 27 or 27 minus y equals 6. Masasolve natin yung y na 21. Dahil 27 minus 21 equals 6. Okay? So next, number 11. Itong 11, ito na yung pinakita ko kanina. May nag-message sa akin or may nag-comment sa video sa YouTube. So ito yon, 11 to 15. So Lana saves 180 pesos every 3 days. In how many days will she save a total of 3,600 pesos? So how many days ito? Okay, so ratio and proportion lang ito. So sabi, Lana saves 180 every 3 days. So ratio and proportion. So lagay ko dito yung pesos, tapos yung days dito. So Lana saves 180 pesos for 3 days. And then in how many days will she save a total of 3,600? So dito sa 3,600, tinatanong ilang days, lagyan natin ng n. So direct proportion ito kasi syempre habang yung ipon niya ay lumalaki, syempre yung number of days dapat lalaki din. Okay? So set up lang natin ang ratio and proportion. Yung magka-partner ay naka-over dapat. 180 divided by 3 equals, itong magka-partner ulit, 3,600 divided by n. And then cross multiply. 180 times n is 180n is equal to 3,600. Multiply natin sa 3. Hindi ko muna i-multiply yan dahil uunahin natin ng divide para lumiit agad. Lalaki pa yung number kapag minultiply natin. Okay? Kaya unahin natin yung divide. Tanggalin natin yung tigisang 0. Tas divisible ito, di ba? 36 divided by 18, eksakto yan na 2. Meron pang 0 dito ay magiging 20. So 20 times 3 is equal to, or so 20 times 3 dapat pala, mali pala yung nalagay ko sa choices, no? 20 times 3 lang dapat. So 3,600. So tama naman, no? 180 days. So dapat ito ay magiging 60 days lang dapat. Okay? 180. Okay. So
Napasobra yung lagay ko ng choices. So dapat ano lang to. So pagpalagay na natin na yung choices dapat ano lang pala 20, 30, 40, 50 and 60. So letter E dapat yung sagot dito. Okay? Wala kasing choices ito, nilagyan ko lang, napasobra pala yung ano ko, lagay ko. Okay, so next number 12. A cyclist travels at 12 kilometers per hour. How far will he go if he rides from 7 a.m. to 10 a.m.? Okay. So cyclist travels 12 kilometers per hour. How far will he go if he rides 7 a.m. to 10 a.m.? So simpleng distance formula lang ito. Ang formula ng distance ay equal sa rate or speed times time. So ano ba yung given natin dito? Ang tinatanong how far, no? So distance yung hinahanap. Ang rate given 12 kilometers per hour. Okay? 12 kilometers per hour, i-multiply lang natin sa time. Ano yung time natin? Given yung time, 7 a.m. to 10 a.m., edi bilangin lang natin yan. So 7, 8, 9, 10. So 3 hours. Or subtract lang natin, 10 minus 7. So that is 3 hours. Okay? So syempre, pag minultiply, makakancel lang yung hours sa denominator and then hours sa numerator. Therefore, 12 times 3 is equal to 36 kilometers. Therefore, letter C. Next, number 13. A boat sails at 25 km per hour. How far will he go if it sails from 8 a.m. to 1 a.m.? 8 a.m. to 1 a.m. So, yun, may typo ulit. Ito ay 10 a.m. po ito. 10 a.m. 8 a.m. to 10 a.m. Pag 1 a.m. kasi, wala dyan yun. Wala sa choices. Okay? So, a boat sails 25 kilometers per hour. How far ulit? So, distance ang hinahanap. If it sails from 8 a.m. to 10 a.m. So, gamitin lang ang distance formula. Distance is equal to rate times time. So, ano yung given natin? Ang rate ay 25 kilometers per hour times the time, bilangin natin yung time, 8 a.m. papuntang 10 a.m. meron tayong 2 hours. Okay? So cancel yung hours sa denominator, hours dito. Matitira na lang ay 25 kilometers times 2, that is equal to 50 kilometers. So letter C ang tamang sagot. Okay. Next, number 14. A car is traveling at a speed of 20 kilometers per 30 minutes. So this time, 30 minutes lang. How far will the car travel if it leaves at 8 a.m. and arrives at 10 a.m.? So parang same lang nung kanina, pero yung distance or yung tama, yung distance natin, 20 kilometers per 30 minutes, hindi per oras. So, ganun pa rin, distance is equal to rate times time. Pwedeng mag-ratio and proportion muna tayo dito, pero pwede rin na mga hindi na, pwedeng idiretso na natin. Okay? So, ito yung isang solution. Idadiretso na natin yung formula natin. Ang hinahanap, how far will the car travel? Ito pag dinaretso natin, ang rate natin ay 20 kilometers. 20 kilometers per 30 minutes. So, imbis na per hour ito, lagay natin over 30 minutes. Okay? Tapos, i-multiply natin sa time. Bilangin natin ngayon yung time, 8 a.m. to 10 a.m. Pero, ang ilalagay natin, dahil yung given natin 30 minutes, di in minutes dapat. Ilang minutes yung 8 a.m. hanggang 10 a.m., ilang minutes yon? That is 2 hours, di magiging 120 minutes yung total. Okay? So, para makancel yung minutes sa denominator tsaka minutes dito sa numerator, ang matitira na lang ay kilometers. So, therefore, pwede nating masimplify ito, 120 divided by 30. 120 divided by 30, magiging na lang itong 40 or 4. Okay? So, tapos 20 kilometers times 4, that is equal to 80 kilometers na hindi ko pala nailagay sa choices. Okay, so 80 kilometers ang tamang sagot. So lagyan natin letter F, 80 kilometers ang tamang sagot dito. Okay, or another solution, pwede nating isolve muna yung per hour. Kasi 20 kilometer per 30 minutes, pwede nating isolve muna sa ratio and proportion. So 20 kilometer para sa 30 minutes. Okay? So isolve natin yung 1 hour. Ilan yung 1 hour? Kung ang 30 minutes ay 20 kilometers, so yung magiging 1 hour natin ay magiging 40 kilometers. Okay? So tapos pag sinubstitute natin dito sa formula ng distance na rate times time, ang magiging formula natin, rate times time. So ang rate natin ay 40 kilometers
per 1 hour. So magiging na siyang 40 kilometer per hour na imumultiply natin sa total time natin 8 a.m. hanggang 10 a.m. Subtract lang natin 10 minus 8, we have 2. So 2 hours, cancel yung hours dito, 40 times 2. So same answer tayo na 80 kilometers. Okay? And then last example, number 15. So a cyclist is traveling at a speed of 12 kilometers per 30 minutes. How far will the cyclist travel if he leaves at 6 a.m. and arrives 9 a.m.? Okay, so same pa rin nung kanina. So pwedeng dalawa ulit, pero idadiretso na ulit natin dahil minutes ito, no? So same formula, distance is equal to rate times time. Ano ang rate natin? Ang rate natin ay 12 kilometers. Ayun, may napindot na naman ako doon. So 12 kilometers per 30 minutes. So yan yung rate natin, 12 kilometer per 30 minutes. Tapos i-multiply natin sa time na i-convert natin 6 a.m. hanggang 9 a.m. That is equivalent to 3 hours. 9 minus 6, 3 hours yan. Ngayon, yung 3 hours, ilan yan sa minutes? Ilan sa minutes ang 3 hours? That is 3 times 60 is equal to 180 minutes. So multiply lang natin sa 180 minutes. So yun na yung magiging distance natin. So cancel na tong minutes. So ito 1/8, tanggalin natin yung tigisang 0. 18 divided by 3 equal na lang siya sa 6. So tapos 12 kilometers times 6, that is equal to 72 kilometers na hindi ko na naman pala nailagay sa choices. So may letter F ba dito? 72 kilometers ang tamang sagot. That's all. So siguro yung naano ko dito, yung 12 kilometers lang nagawa kong minutes, kaya ito yung choices ko. 12 times, nagawa ko siguro 12 times 3, 36. Ayun, letter B. Hindi ko napansin na 30 minutes yung paglagay ko ng choices. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 15 items na video na ito. So kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang dito or pwede nyo akong i-PM sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. So bye-bye and God bless.